Magandang hapon mga kababayan. Nandito naman po tayo nagbabalik si Manong Rayban para po sa isang issue na talagang nakakaagaw pansin sa atin pong bayan. Yan po ang issue sa Pogo. Yan na talagang matunog ngayon sa atin pong bayan. Pero bago po tayo magpatuloy, kailangan po nating batiin ang ating mga taga-suporta, ang ating mga followers at subscribers sa YouTube at sa ating Facebook page po, ang Manong Rayban Channel. Huwag din po natin kalilimutan na mag-subscribe sa aking Para sa Bayan channel sa YouTube. Yan po. Okay, kumusta na po ang lahat? Ano pong balita? Ano pong balita sa inyo mga kababayan ko? Sana'y all is well. Sana'y mabuti po ang lahat. At ngayon po atin pong pag-usapan ang Pogo na talagang nakakaagaw po talaga yan ng pansin. Nagsimula po yan kay Alice Go at lalong lumaki po ng lumaki at na-expose ang mga operations, ang mga illegal activities ng Pogo. Pero, back in Digong's time, back in former President Duterte's time, talagang pinapasok niya po ang Pogo. Kaya para po sa akin, hindi po yung magandang achievement. Isa po sa mga hindi magandang achievement ni former President Digong ang papasukin ng mga Pogo sa mga illegal aliens. At marami po galing po sa mainland China, sa Fujian Island. Yan po mga Pogo na yan na kung saan marami po mga sindikato ang nakapuslit, ang nakapasok sa ating bayan. Paano? Pinalusot po sa immigration at may basbas po yan. Sigurado ang nasa taas. Kaya ang dami-dami po mga Chino, mga singkit sa ating bayan na nakakatakot na dahil hindi po natin alam kung hindi tayo mag-alerto, baka maging probinsya nga tayo ng China. Kagaya nga ng sinabi noon ni ex-President Digong na gusto niyang maging province of China ang Pilipinas. Kayo mga kababayan ko, kung tatanungin ko kayo, gusto niyo ba maging probinsya ng China? Mainland China? Naku, wag naman. Sa atin, never. Never po tayo na magpapasakop sa China. Alam niyo po, pag tayo po naging under po ng China, wala na po ang ating kalayaan. Yan po ay bansang komunista. At mahirap pong tumira sa ilalim ng isang bansa na under ng ideolohiyang communism. Mahirap po yan. Wala po tayong kalayaan. Control po yan ng Estado, ng ating mga properties. Kaya mahirap. Hindi po tayo magpapasakop. Lalaban po tayo. Sana kahit sa social media man lang makapag-ambag tayo. Pero dapat suportahan po natin ang mga matitinong leaders ng ating bayan para maipaglaban po nila kung ano ang tama at nararapat para sa Pilipino. Dahil sa ngayon po, marami po sa ating mga senadores ang mga pro-China. Mga pasimple lang po sila. Mga pasimple, pero pro-China pala. Hindi po sila nagkokomento. Sila po ay very silent sa issues po ng West Philippine Sea. At ayaw po nila magkomento, mag-fair, tawag nito, fence sitting po na tinatawag. Ayaw po nila magkomento, ayaw po nila magsalita dahil yan nga, maka-China po itong mga to. Number 1 na po dyan si Senator Bigote at ang kanyang mga tropa. Sarap po mahagupitin itong mga senadores na to kung paano po naging senador ang mga to. Kung paano sila nanalo. Kaya meron po, malaki po ang sospetsa ng taong bayan na nakikialam talaga or nakialam ang China sa ating previous elections sa 2019 at 2022. Kaya sana dapat sa ngayon at this point na hindi stable ang ating government, sana matigil po yung automated na
pagbibilang sa ating eleksyon dahil questionable po yan. Even po sa ibang bansa, nagkaroon po ng mga sila ng mga studies na talagang hindi po mapagkakatiwalaan ang resulta ng mga automated machines na mga to. Kaya sa ngayon, sana i-push po natin ng mano-mano o hybrid na lang. Kahit hybrid dahil hindi pa po stable ang ating gobyerno. Well, useless nga. Kahit na binoto mo yung isang matinong kandidato, kung ang bibilangin naman ng machine or palalabasin ng machine ay yung kandidatong bulok, kagaya ni wag na. Alright, so marami sila, hindi lang isa. Marami pong mga hindi ka nais-nais na nakaupo sa Senado. Yan, at mayroon nga po nagsasabi dyan ng mga smart magic senators. Yan, so balikan po natin ang Pogo. So kung ang iboboto po natin ay mga pinunong matitino, iboboto po natin ang mga leaders, mga senators na matitino, na pro-Pilipino, ay talagang hindi po nila papayagang makapasok mga pogos sa ating bayan. Pero sa nangyari po, ang administrasyon, ang past administration ay makapogo, makachina. Kaya unti-unti po nilang pinapasok ang mga sindikato na to. At hindi ang nakakatakot po dyan, hindi natin alam kung ang mga sinasabi nilang empleyado ng pogos na ito ay totoo nga pong empleyado o baka spies o baka mga sundalo po ng China. Yan po nakakatakot. Sa operations po na nagawa po dyan sa, if I'm not mistaken, dyan po sa Porac, sa Pampanga, may nakita po sila, may na-confiscate po silang pinaniniwala ang uniform ng Chinese army. Yan, kaya nakakatakot. Maaring totoo na ang mga ito ay spies. Maaring totoo. Nakakatakot. Alam niyo po, marami pong mga problema ang pinaggagawa ng mga pogos na ito. Kaya dapat lang na umaksyon na tayo ngayon. Tayong mga Pilipino ang dapat pumukpok sa ating Pangulo para aksyonan na itong suggestion or suggestion ni Senator Risa Hontiveros, ang natatanging qualified na senadora sa Senado. Yan. Ang suggestion po niya ay dapat tanggalin po natin, i-stop na natin ang pogo. Dapat i-deport na natin ang mga tao na involved po, nagtatrabaho sa pogo ng mga foreign nationals, mga Chinese, dahil marami po sa kanila ang mga fugitives. Marami po sa kanila mga miyembro ng mga illegal na mga sindikato. Galing pa po sa China. Kaya habang maaga pa, huwag po nating patagalin. Dahil mayroon po tayong instability dyan po sa West Philippine Sea. Kailangan po nating patalsikin ang mga pogos na yan. Stop. Pogo now. Deport these illegal aliens na nakapasok po sa ating bayan, ang mga singkit. Sila po ang naninira sa ating bayan. Kung isipin po natin, kagaya po in the case of Mayor Alice Go Cono, na Pilipino, kunwa-kunwari lang po yan. Mga palabas po yan, nabayaran. Nakabili po sila ng mga peking documents para sabihin na siya po ay Pilipino. Pero ang totoo po niyan, sa tingin pa lang, talagang hindi po yan isang legit na Pilipino. Sa pagmumukha pa lang, hindi po yan Pilipino. Malinaw. Siya po ay isang Chinese national. Yan. Kaya sa mga ahensya ng ating gobyerno na talagang gumagawa ng mga kalokohan, isang hagupit sa inyo. Talagang hindi kayo dahil sa pera na pwede kayong masuhulan at kayo'y
gumagawa ng mga peking dokumento at ipapagamit nyo na lang sa mga lukulukong mga aliens na pumapasok po sa ating bayan. Kaya again, we asked the Office of the President of the Republic of the Philippines na sana aksyonan na ang Pogo. Dapat i-stop na po ang Pogo, no to Pogos. Dapat umpisan na po natin i-deport ang mga inchik na to pabalik po sa mainland China. Kalamihan po sa kanila ay mga inchik. At nakakatakot nga po dahil baka hindi natin alam, baka mga sundalo nga po ito ng China na spies. Andyan po sila sa Island Cove sa Cavite, dyan po sa bandang Porac, dyan po sa Bamban, Tarlac, sa mga lugar na yan, sa Cagayan. Napakarami po nila, kaya sa lalong madaling panahon, dapat po umaksyon ang ating gobyerno bago mahuli po ang lahat. Nananawagan tayo once again sa ating Pangulo, kay Pangulong BBM, na sana itigil na, stop na ang Pogo na yan. Itigil na, regardless, kahit na legal na Pogo or illegal, lahat po ng klase po ng sugal, dapat po ipatigil na yan. Alam nyo, kung kaya ng Pasig, kung kaya ni Mayor Vico Soto na maging Pogo-free ang Pasig, dapat kaya din po natin nationwide. Dapat wala pong exemptions, walang makakalusot, even sa Davao. Dapat pauwiin na yan. Dapat i-deport ang mga illegal aliens na yan dahil sila po ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa ating bayan at sila po ay isa ding threat sa ating sovereignty. Yan, nakakatakot po yan. Lalo na po ngayon, talagang mainit pa rin ang friksyon ng Pilipinas at China dyan po sa West Philippine Sea. Tayo po'y nanunod sa mga videos po sa YouTube at nakikita po natin ang talagang pang-aabuso, pananakot ng mga Chinese, mga China Coast Guard sa atin pong mga Coast Guard, sa ating mga researchers, mga marine researchers. Tayo po sa sarili po nating katubigan, sa sarili po nating property, tayo po ay tinatakot ng mga singkit na ito. Kaya dapat po tayong manindigan, dapat po nating itaboy ang mga singkit na ito. Sana po sa darating na araw ng kalayaan, sabay-sabay po nating ipagsigawan na atin to, China layas. Yan. Dapat po nating ipagsigawan yan. Dapat po nating sabihin sa mga inchik nito to back off because this is our land. Sa atin po ito. This is our waters. Katubigan po natin ito at wala po silang basihan sa kanilang pag-angkin sa West Philippine Sea. Kailangan po nating ipaglaban. Ulitin ko, kung kaya ni Mayor Soto, Vico Soto sa Pasig, dapat kailangan din ng buong Pilipinas. Dapat kaya din ng buong Pilipinas na ipatupad ang Pogo-free Philippines. Ulitin ko po, sana ipaglagban po natin ang Pogo-free Philippines. Yan din po ang pinagsisigawan ni Senator Risa Hontiveros. As we commemorate our Philippine Independence Day, we remember our valiant heroes who fought against our enemies. We remember our brave heroes na lumaban po sa mga dayuhan. Kahit ang mga gamit po nila ay mga simpleng kagamitan lang. Unlike our enemies na meron na po silang mga baril, malalakas na armas. Pero hindi po nagpatinag ang lahing Pilipino. Ang ating pong mga bayani ay lumaban. At dahil po sa kanilang angking tapang, sila po, tayo po, ay talagang hindi nagpalupig. Tayo po ay nagwagi
laban sa mga kaaway. As we commemorate Independence Day, let us shout together for a Pogo-free Philippines na sana umpisan na ng ating Pangulo na ipatigil ang Pogo operations sa buong bansa or nationwide at umpisan na ang pagpapadeport sa mga illegal aliens na ito, sa mga empleyado ng Pogo na ito na hindi po natin alam kung sila nga ay mga spy. Mga kababayan ko, maging mapagmasid. Ipagpatuloy po natin ang pagiging makabayan at may pagmamahal sa ating bansa. Ipaglaban po natin ang lahing Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang lahing Pilipino. Marami pong salamat.